So, interview ni Alvin Chico guys sa Harapan 2025 si Attorney Raul Lambino, senatorial candidate ni siya no sa line ni Tatay Digong. Gipangutana siya kung unsay ang masulti atong nasulti ni Tatay Digong nga joke nga ipapatay ang 15 ka buok senator. So iyan ang gitubag. No, grabe. Grabe gud kay ang lineup ni Pangulong Duterte no. Mga anyani gud, mga bright. Oh, Attorney Raul Lambino bright pod. No, but before nato i-play ang video guys, please follow sa atong Facebook page Kugman Reaction Vlog, sa atong YouTube account Kugman Reaction Vlog ug sa atong TikTok account Kugman Reaction Vlog. So di nato nidugayan guys. Ato na i-play ang video. Play video. Liba sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na dapat patayin ang 15 senador para makapasok ang mga manok niya sa Senado. And you were there when he uttered those words. Alam po niyo, sabi nga nila, bulaklak lang dila yan ni Pangulong Digong. At ang basis po yan, kasi minaliit po kami ng kabilang grupo, sinabing pinabili lang kami ng suka, inutusan lang bumili ng suka, tapos naging kandidato na kami. So sa tingin nila, wala kaming tsansang manalo. So sa pagbibiro ni Pangulong Digong, nasabi niya yon na kung ganun din lang pala, siguro kailangan ng ganito, ganyan. Pero walang criminal intent, walang malis at all. So walang krimen correct. O ba't nag-file na reklamong PNP si ABG? Ano lang yan, it's part yung kanilang agenda. Kung ano man yung agenda na kailangan nilang pasamain yung imahe ng Duterte family at ang target nila dyan ay si Tatay Digong. So kaya nga i-depensa, abogado ka, walang kaso kaya i-depensa. Yun lang mismong NBI nagsasabi na, correct, director ng nagsulti. NBI na, wala yan, walang kaso yan, ano yan, sa parte lang ng kampanya yan. So wala naman talagang threat yan, or inciting to sedition. Attorney, legally speaking, maaaring walang kaso, but ethically speaking, okay ka lang ba na ang dating presidente mo ganyan magsalita? Ganun naman si Tatay Digong, mapagbiro lang talaga siya. Di ba, naririnig natin na kung minsan nagmumura siya, ganyan. Patay na, ganun. Pero Okay lang sa'yo yun? okay lang yan kasi hindi naman totoo yun na ganun ang gagawin niya. No? At saka nakita naman natin sa loob ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo natin, marami siyang ginawa para sa bayan. Usad, answer another one. Sang-ayon ka ba na kailangan humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Nako, yung ICC. Huwag nating paniwalaan yan. The ICC is nothing but a creation of the Anglo-Saxon media, Western power yan. Colonial mentality yan. Sinakop tayo ng Espanyol, sinakop tayo ng mga Amerikano, sinakop pa rin tayo ng mga ibang mga puti. At yan lang, sa kanila lang yun. Pati nga sa Amerika, sinusuka sila ni Donald Trump, President Donald Trump. Kung yung Amerika na mismo nagsasabi, huwag nating sundan yung ICC na yan. Bakit tayo naman susunod dyan sa ICC? Meron tayong korte dito, meron tayong legal system, umaandar yung legal system natin. Kaya nga, idinimanda natin. Idinimanda nila si Pangulo. So bakit mo pa kailangan yung ICC na yan? Sayang, naubusan tayo ng oras. Tatanong ko sana sa'yo. Sabi mo dati, yung may extrajudicial killing na legal. Naging controversial yun. Parang na-fact check ka dun. Kasi ganito, pag sinabi mong judicial killing, merong decision ang korte. Judicial killing. Ngayon, dahil tinanggal na yan ng batas, wala nang extrajudicial killing, murder na lamang po itatawag mo dyan. Kasi hindi naman na pumapatay yung hustisya ngayon ang korte. They are not allowed to impose a penalty of death. Yeah. Pero kung tatanungin mo ako, papayag ba akong ibalik natin ang death penalty? Yes. I am for it. No? Okay. I am for. Tatanungin mo ako, am I in favor of abortion? No, I am not in favor of abortion. Okay. Tatanungin mo ako kung in favor ba ako ng absolute divorce? No. Wala ipangutana, absolute pero itubag. divorce, yan. Sige.